yung ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay dito pa lamang sa lupa ay nananabik na po tayong magkaroon nun o makamtan natin yon. Kunwari po, nagtatrabaho tayo sa opisina, tapos ginagawa natin yung lahat ng the best natin, nag-exert tayo ng effort. Ano po yung ina-expect natin na makakamtan natin? Di ba? Minsan gusto natin may bonus. Gusto natin siguro may promotion, di ba po? Sa estudyante naman, pag meron siyang honor sa school, di ba po minsan sasabihin niyan sa parents niya, wala ba akong gift? Uy ma, honor ako. Wala bang gift dyan? Wala bang reward? Sa pag gumawa tayo ng gawaing bahay, di ba po? Or sa mga misis, pag pagod na pagod sila sa kanilang mga ginagawa, minsan tatanungin nila yung mister nila, wala ba akong date dyan? Wala ba akong reward? Wala ba yung lahat ba ng pagpapagod ko ng ay, di ba pwedeng kape-kape muna, di ba po? Di ba may ganun tayo sa ating pong buhay, sa mundo po na ating ginagalawan? So, ganun din po mga kapatid sa ating pong pag-aaralan, nawa po ito'y ating pakapanabigan. Ito po ay maging nilulook forward natin. Kasi po, sige po, yung pamagat po ng ating pong pag-aaral ay gantimpala na kukunin po natin sa aklat po ng Korinto, chapter 3, verse 13 hanggang 15 po. Sabi ko nga po kanina, di ba, ito yung bagay na pinananabikan po natin sa dito pa lamang po sa mundo na to, nag-e-expect tayo pag meron po tayong ginawa. At ganoon din po sa atin po, sa nawa po, maging malinaw po sa bawat isa sa atin. Kasi po, sa marami po, yung gantimpala ay banyaga po na konsepto po ng gantimpala na ipinangako po ng Diyos. Hindi lamang po sa kasalukuyang buhay, kundi higit sa buhay na walang hanggan. Sa panahon po natin ngayon, yung konsepto pong gantimpala ay tila baga banyaga. Hindi siya masyadong binibigyang pansin o hindi nauunawaan ng mga Kristiyano kung ano ba itong mga gantimpalang ito. Kaya po siguro ito marahil yung dahilan na matamlay yung iba or sakal naman o pinipigilan yung kanilang mga sarili sa paglilingkod po sa Panginoong Hesus na sukat pong paglaanan ng buhay. Ito po marahil yung nagiging dahilan kung bakit minsan hindi natin maibigay yung nararapat na paglilingkod, yung nararapat na gagawin natin para sa Panginoon. Malinaw naman po na itinuturo na Biblia na kasama po ng pangakong katarungan, kasama po ng pangakong ipagkakalob ng Diyos, pagdating po dun sa lahat ng tao ay haharap sa Kanya, ay meron pong gantimpala. Meron pong gantimpala sa mga anak niya, sa mga nagmamatapat at nagmamahal at naglilingkod sa Kanya. Ito po yung nasa likod sa pagsisikap po ni Apostol Pablo, ni San Pablo, sa kanya pong paglilingkod. Yung hangarin po niya na manatili siyang gumagawa at naglilingkod hanggang wakas. Kaya nga po pag binasa natin yung unang Korinto chapter 9, verse 25 to 27, yung sinasabi po doon ay kagaya po nung isang manlalaro, kung paano po nagsisikap yung mga atleta, di ba po, na nagtitraining sila, sinisikil nila yung kanilang mga sarili, para yung aim nila ay makuha nila, kung basketball player yan, yung aim nila, makuha nila yung championship, maging MVP sila, di ba po, yun yung mga ini-aim nila. Ganon din naman si Pablo na hindi po siya sumusuntok sa buwan, sa kanya pong paglilingkod sa Diyos. Bagko, sabi niya, pinipigilan niya o sinisikil niya yung kanyang sarili, kanya pong pinagsusumikapan yung kanyang paglilingkod sa Diyos, nang sa ganon, after niyang mangaral sa iba, ay hindi naman siya ma-disqualified, kundi yung kanya pong ginagawang paglilingkod sa Panginoon ay makamtampo niya sapagkat malinaw po sa kanya na siya po ay tatanggap ng gantimpala. At yun po yung ating pong pag-aaralan sa umagang ito na papabasa po natin. Sama-sama po nating basahin, mga kapatid. Nakita niyo naman po, no? Sama-sama po natin basahin. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy
kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala, gayunman, maliligtas siya, kaya lang, parang nagdaan sa apoy. Ito po yung pagkakausap ni Apostol Pablo sa mga Korinto na itinatama niya sila. Sapagkat po yung tinanggap ng mga taga-Korinto, nung bago po sila makakilala sa Panginoon, ay yung mga aral ng mga pilosopong mga Griego. Na kung saan po, ito yung mga aral ni Socrates, ni Plato, ni Aristotle. Alam po natin, nung college, natandaan ko to Nung first year college, andyan yung may topic na philosophy of man. Di ba po? Na kung saan, malinaw po yung in general, yung tinuturo nila ay yung katawan, itong flesh, ay wala siyang kinalaman sa kaluluwa at sa espiritu. So kahit anong gawin mo sa katawan mo, ipagkasaya mo yan, kung anong gawin mo dyan, wala po siyang kinalaman sa iyo pong espiritu at kaluluwa. Kaya po, makikita natin yung buhay ng mga taga-Korinto, sa kabila po na mga Kristiyano na sila, di ba po, paano sila kinokorek ni Pablo? Sabi doon, bakit hinahayaan ninyo na may nangangalunya na isa sa inyo? Sabi niya ganon. Bakit kahit na mga nakakapag-speaking in tongues na sila, bakit nandun pa rin sa kanila yung pagkatalo-talo, pagpipili nila ng nangunguna sa kanila, ay gusto ko si ganito, ay gusto ko si ganyan. Tapos kahit sa pagkain, nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. So yun po yung tinatama ni Pablo sa kanila, doon po sa kanyang malinaw po na sinasabi dito sa mga talata, yung paghuhukom. Sabi po, yung araw ng paghuhukom. Tapos sabi po niya, paano daw po yun magaganap? Sa pamamagitan ng, mahayag siya sa pamamagitan ng apoy. At mababangkit din po doon yung gantimpala, merong gantimpala na tatanggap kapag hindi nasunog, iyon. Ganon din naman, kapag nasunog naman, sabi po doon, mawawalan siya ng gantimpala, gayunman, maligligtas siya, kaya lang ay parang nagdaan sa apoy. Kaya po yung mga Kristiyano sa Korinto, sabi nga natin kanina, kinokorek sila ng apostol. Doon po sa kanilang maling pananaw, tungkol po doon sa kanilang maling nakabisnan. Sapagkat po, sinasabi po ni apostol, tinuturo niya sa kanila na yung ginagawa natin sa kasalukuyan ay may kinalaman sa ating hinaharap. Ibig sabihin po, yung buhay po natin sa mundo na to ay may kinalaman po siya sa ating pong eternal na buhay. Meron po tayong paghuhukom. At sabi nga pong ganon, dadaan siya, paano malalaman? Sa pamamagitan ng apoy. Pag nasunog yon, sabi ganon, pag hindi nasunog, sabi, tatanggap siya ng gantimpala at kung masunog naman, ay mawawalan siya ng gantimpala. So definitely po, ang sinasabi ni Pablo, pag-ingatan nila yung kanilang ginagawa kasi ito'y may epekto sa walang hanggan. Sapagkat kung hindi nila iingatan yung kanilang ginagawa, sa kasalukuyan, ito ay masusunog lamang at mawawalan ng saysay sa walang hanggan. Although, sabi nga, maliligtas pa rin sila, lamang ay parang nagdaan sa apoy. At dito po, matatanto natin na may mga Kristiyano palang maliligtas, pero walang gantimpalang makakamtan. Alam niyo po, sana po maalis sa ating isipan yun, no, na, Lord, okay lang, basta maligtas lang ako. Kasi dito po sa pag-aaral natin, kasi yun yung thinking ko nung Lord, parang hindi ako worthy, siguro makapasok lang ako dyan. Okay na ako. Pero hindi pala. Kasi malinaw po yung sinasabi ng Biblia na wag mo lang asamin na maligtas ka. Dahil, sabi nga ng Lord, our labor is not in vain. Hindi siya lugi sa Panginoon. Kung sa mundo na ating ginagalawan, hindi tayo natatanggap natin
yung mga pagpapagal natin. What more sa Lord? Nakalaan na, pinaalam na niya na meron pong gantimpala. So nakadepende po yung gantimpala natin sa ginagawa natin dito. At yun po yung ating pong pag-aaralan sa umagang ito. So sasagutin natin yung tanong, ano po ba yung initinuturo ng Biblia tungkol sa mga gantimpalang kaloob ng Diyos? Una po, ang mga gantimpala sa walang hanggan ay inilaan para sa mga Kristiyano lamang. Ano po? Yung gantimpala sa walang hanggan, para po kanino? Para sa mga Kristiyano lamang. So hindi po natin pag-uusapan yung mga hindi mananampalataya. Kasi ibang topic po yun. Pagdating dun sa walang hanggan, magkaiba po siya ng topic. So ano po yung natin? Yung discussion po natin, marapat po na nasa isip natin na ito po ay para sa atin. Ito po ay para sa mga mananampalataya. Ito po ay para sa mga Kristiyano. Inilaan po ito ng Diyos para sa mga nananampalataya sa Kanya. Inilaan po niya ito kasi po, sabi nga ganun, although may pagkakaiba yung mga antas ng gagawin nating ng gantimpala ni pagkakalob sa Diyos, kaya po, yung mga Kristiyano po, dadaan sila sa paghuhukom. Dadaan po tayo sa paghuhukom. Kagaya po ng mga hindi mananampalataya. Dahil doon po, ibabatay ng Diyos yung kanya pong gantimpala. Although may mga maliligtas na mawawalan ng gantimpala, gaya po ng nabasa natin kanina. So, sino po ba yung pinangako ang gagantimpalaan ng Panginoong Hesus pagdating ng takdang oras? Sa paghikayat po sa mga taga-Korinto laban sa kanilang nakalakihang mga paniniwala, which is nasabi natin kanina, tungkol sa buhay, yung kanila pong dating ginagawa na kahit na naging Kristiyano na sila, ay kanila pa rin ginagawa, itinuro niya yung pagsisikap tungo sa buhay sa piling ng Panginoon sa walang hanggan. Dapat tayong magsikap, mamuhay para sa Panginoon sa ngayon. Sabi po, sapagkat lahat ay haharap sa hukuman ng Panginoong Hesus kung saan ibibigay sulit ang mga ginawa ng Kristiyano noong siya ay nabubuhay pa. So, ibibigay sulit po natin yung ating pong mga ginawa habang tayo po ay nabubuhay pa. Gaya po ng sabi dito sa 2 Korinto, chapter 5, verses 6 to 10. Ate Hana, pwede mo pong basahin. Verse 6, kaya't laging malakas ang ating loob, kahit na alam nating habang tayo narito pa sa katawang lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob nating iwanan ng katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling na niya. Verse 10, sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Okay, so malinaw po na sinasabi ni Pablo na habang nandito pa tayo sa lupa, wala pa tayo sa tahanang inihanda ng Panginoon, so meron pong tahanan na inihanda ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Pero sabi niya, malinaw sa kanya na kahit nandito pa tayo at wala pa tayo doon, namumuhay tayo ng batay sa pananampalataya. Anong sabi niya? Yung pinakananais niya, maging kalugod-lugod, kanino daw po? Sa Diyos, habang namumuhay pa siya dito sa mundo. Anong kasi sabi niya? Doon sa verse 10, ano po yung sabi? Sapagkat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating gawang mabuti o masama nung tayo ay nasa daigdig pa ito. So, bakit daw po, ano daw po yung makita natin, bakit dapat nagsisikap? Kasi po, tayo ay haharap. Ito po yung missing jewel. Ito po yung nawawalang sa kaisipan ng mga Kristiyano, yung hiyas na to, na meron tayong tatanggapin. We seldom think na meron tayong gantimpalang tatanggapin sa Panginoon. Kaya po siguro yung thinking natin, ay okay lang na maligtas, basta ligtas na tayo. Hindi po, kasi sabi nga pong ganun,
kailangan nating isipin na hindi lamang tayo iniligtas, kundi ninilaan ng Diyos, merong nakalaan sa bawat isa sa atin na gantimpala. Kaya po kailangan natin isipin yung buhay po natin dito sa lupa. Sa magiging epekto nito sa buhay po natin sa walang hanggan. Kailangan pong maitanim sa ating pong mga isipan na yung bawat ating ginagawa, bawat ating sinasabi, bawat ating paglakad sa mundo na to ay meron po siyang kaakibat sa buhay na walang hanggan. It counts for eternity, mga kapatid. Kung ano yung ginagawa natin dito, yung magiging kalabasan nito ay may kinalaman po sa buhay natin sa walang hanggan. Kaya nga po, hinihikayat sila ni Pablo, magbago silang ng isipan. Magbago sila ng kanilang pagkilos sa kanila pong pamumuhay. Magbago sila ng kanilang ginagawa, hindi lamang po sa ministry sa loob ng iglesia, kundi kung saan po sila itinalaga ng Diyos sa kanila pong buhay. Kung ano yung ibinigay ng Diyos sa kanila, sila ay maging matapat doon. So, atin pong aaralin yung 4 na bahagi. Sabi po dito, buhay Kristiyano ay buhay bagong nilalang. Yung pagiging Kristiyano po natin, ito po ay buhay na bagong nilalang po. Ang buhay Kristiyano ay buhay na bago na nagsimula nung tayo ay maborn again. Kailan daw po nagsimula yung ating pong bagong buhay? Nung tayo ay na-born again. Sabing doon sa pangalawa, ang buhay Kristiyano ay isang buhay pananampalataya sa mga bagay na inaasam at batay sa mga bagay na hindi nakikita. Doon po pangatlo, hindi hinahatulan ng Diyos ang nakaraang buhay, subalit hahatulan yung mga bagay na ating ginawa sa ating mga buhay muli nung maging Kristiyano na tayo. Pang-apat, sa hukuman ng Panginoong Hesus, hahatulan lahat ng ginawa kung ito ay masama o mabuti. So isa-isahin po natin. Ang buhay Kristiyano ay buhay na bago na nagsimula nung tayo ay maborn again. Ate Hana, pwede mo pong basahin? Opo, yung naka-highlight lang po. Ay, 2 Korinto chapter 5 verse 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Okay, bagamat po, same pa rin yung itsura natin, ganun pa rin po yung itsura ni Ate Sita, ganun pa rin po yung itsura ko, ganun pa rin po yung itsura ni Ate Maricel, wala naman pong nagbago sa ating pong physical na katawan, binagyan po tayo ng Panginoon ng panibagong simula. Binura po niya yung lahat ng ating dating pagkatao, pinalitan niya ito ng bago. Kinalimutan niya yung ating mga kasalanan, nilimot niya, nilinis niya. Ito po yung mga term na nababasa natin sa Biblia na kung saan ito yung bagong katayuan ng isang tao na nakipag-isa sa ating pong Panginoong Hesus. Kaya po yung sa mga bagong mananampalataya, may kita natin na wala na sa kanila or kahit po sa atin, wala na yung condemnation. Yung dati nating buhay, nung hindi po tayo nakakilala, kahit po, di ba, naranasan natin to, yung mga tao sa paligid natin, ano ba yung pinasok mo? Ganto, ganyan, 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 ganyan. Ano yung nararamdaman natin? Kailangan natin yung i-let go. Di ba, ano man yung bato nila, ano man yung usig nila, ano man yung pag-condemn nila sa ating pagkatao, i-let go po natin yun, mga kapatid. Kasi ang malinaw sa atin, isa na tayong bagong nilalang sa harapan ng Diyos. Sa mga bagong mananampalataya, mahalaga pong makita natin yung ating pong katayuan doon po sa harapan ng Diyos. Kaya po, kahit na po yung ating dating pagkatao ay natatanaw, ang tawag doon pa, tama no? Nababalikan ng tanaw natin, na aalala natin, pero hindi na po tayo yun. Iba na po tayo, hindi na tayo alipin ng ating pong dating pagkatao. Sa mata po ng Panginoon, bagong tao na po tayo. Bago na si Kuya Jomar, bago na si Kuya Pedro, bago na si Ate Hana, bago na ako, bago na tayo sa paningin ng Diyos. Hindi na po kaya po, sabi nga, hindi din tayo, wala din po tayong karapatan, o wala din po tayong kakayahan na husgahan po natin yung mga kapatid. Kasi, hindi naman natin alam. Ang Diyos yung nakakaalam sa kanila
at kung ano yung gagawin at paano sila nakipag-isa sa Panginoon. So, sabi po dito, hindi po natin pwedeng hatulan yung bawat isa, kundi ang Panginoon lamang. Ang bawat isang Kristiyano na totoong nakipag-isa sa Panginoong Yesus, malinaw po na kung totoo, binura na ng Diyos yung kanyang dating pagkatao. Naaalala siya, pero hindi na yon yung kanya pong buhay. Pinago na siya ng Diyos. So, tingnan po natin yung illustration. Yan po. So, may kita nyo po yung green line. Nakita nyo po yung, yung dot. Yan. So, dyan po sa bilog na drawing, yan po yung punto na kung yung isang tao ay na-born again na. Sabi pong ganun, ngunit, bago po tayo nakakilala sa Panginoon, may kita natin yung, ito po, yan po yung dati o likas na buhay. Yung sa Panginoon, kahit gaano po siya kabait o gaano po siya kasama, kung ano po yung kanyang relihiyon, kung ano po yung kanyang estado sa buhay, kung ano po yung kanyang ancestry, kung ano po yung kanyang karunungan, kung nandito po siya sa state na to, yung dun sa kanyang likas na buhay, ito po yung pagkakataon na walay pa po siya sa Diyos. At anuman yung kanyang katayuan na dati, sabi nga pong ganun, ay hiwalay po yun sa Diyos. Wala po siyang kaugnayan sa Diyos. Kaya nga, kailangan niyang maborn again. Na ano po natin yung conversation ni Nicodemo sa Panginoong Jesus. Diba? Sabi niya, nagulat si Nicodemo nung sinabi sa kanyang, kailangan mong maborn again. Kung hindi ka maboborn again, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi niya, paano? Sa pagiging relihiyosong tawa ko. Panuno pa ako ng Sanhedrin. Pariseyo ako. So, paano? Sabi niya, babalik ba ako sa sinapupunan ng aking magulang para maging born again ako? So, malinaw po yung sinasabi ng Biblia na, imagine po, no? Pinuno siya, tinitingala siya ng mga tao, maganda yung kanyang katayuan sa buhay, pero sinabi sa kanya ng Panginoon yun, kailangan mong maborn again para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Kaya po sa panahon po natin ngayon, kahit gaano tayo kayaman, kahit po kilalang personalidad tayo, maging million views, 1,000 views, or kung ano pa man po, yung ating pong katayuan, maging anak man tayo ng presidente, maging pinakamayaman tayo sa buong mundo, kung hindi po maboborn again yung isang tao, nandudong po siya sa kanyang likas na buhay. So paano po ang tanong, di ba? Paano maborn again? Alam po natin yan na yung isang taong kilala niya, yung kanyang pagkakasala sa harapan ng Diyos, nagsisi siya, tinalikuran nito, nagpabautismo siya, yung po yung simula nung siya ay maborn again. Kaya po yung naborn again yung isang tao, iba na yung direksyon na kanyang nilalakad. Opo? Iba na yung buhay na kanyang tinatahak. Ito'y bagong buhay ng may pananampalataya. Kasi po, kung yung isang tao ay makakarinig siya dito, tapos hindi siya makakakilala sa Panginoon, hindi siya maboborn again, nandoon siya sa likas na kanyang buhay, pwedeng relihiyoso siya, pwedeng, tawag dito, maging mabuting tao siya base dun sa kanyang relihiyon na kanyang sinasamahan. Pero, pagdating sa huli, hiwalay pa rin po siya sa Diyos. Kasi, malinaw po yung sinasabi ng Biblia na yung bagong nilalang, sila yung makakapasok sa piling ng Diyos. Sa pagbabalik po ng Diyos, sa kanya pong paghatol, malalaman niya yung kababagsakan dun sa walang hanggan. Dun sa mga hindi, sabi nga pong gano'n, dun sa mga likas na buhay na isang tao, kung di siya maboborn again, masasadlak siya dun sa walang hanggang kapahamakan. Yung sabi doon sa Biblia na ikalawang kamatayan. At sabing gano'n, ano yung nagbubunsod noon? Ano po yung nagiging dahilan noon? Dahil doon sa free will. Kaya nga sabi po, di ba, pag narinig mo yung mabuting balita, huwag mong patigasin yung puso mo, bagpos, tanggapin mo, at kilalanin mo ang Diyos sa iyong buhay. Kasi kung hindi po,
kung doon ka mapupunta sa walang hanggang pagkawalay sa Diyos, yung ikalawang kamatayan na tinutukoy ng Biblia, permanente po yun. Permanente yung pagkawalay sa Diyos. Wala na yung second chance na sinasabi. So, ang buhay po ng Kristiyano ay isang buhay pananampalataya sa mga bagay na inaasam at sa mga bagay na nakikita. Ate Hana, pakibasa yung naka-highlight lang. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 7 and 8, sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob nating iwanan ng katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Okay, so ano po yung sinasabi ni Pablo? Una, sabi niyang ganon, narito pa tayo sa katawang lupa natin. Ngayon, kung yung isang Kristiyano, malinaw sa kanya na merong tahanang naghihintay sa kanya sa kalangitan, sabi, malakas nga yung loob natin na iwan yung katawang ito na tinatahanan natin. Kasi alam natin na sabi niya, merong tahanang nag-aantay sa kalangitan. At ano yung ini-aim niya? Habang nandito tayo, ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Maging sa katawang lupa man, maging nandito man, o maging nandoon na sa katawan na panlangit. So, kapag po, kaya po tayo bilang mga Kristiyano, mahalaga po na alam natin kung saan po tayo nakatandig yung ating pong pananampalataya. Hindi po porket maraming sumasama doon sa organisasyon ay join na din tayo. Kasi kung maganda yung building nila, maganda yung plataforma nila, maganda yung ganito, ganyan, hindi po yun yung sukatan para doon na tayo sasama. Bagkos, alam niyo po, isa lang naman po, yung kung papaano po nating kikilalanin ng Diyos, susundin siya, at yung saligan po ng kanya pong mga salita. Kung papaano pong yung pagsusumikap na maituro, kung paano po itinuturo ng mga apostol, yung mabuting balita ng kaligtasan. Kasi, yun lamang po yung katotohanan na makakalakad tayo ayon dun sa kalooban ng Diyos. Kung yung nilalakaran natin ay kung paano itinuturo at nagmamatapat na maituro yung mga tinuturo ng mga apostol. So, pangatlo po, sabi pong ganon. So, yung buhay Kristiyano po, sorry, balikan lang po natin. So, yung buhay Kristiyano po ay buhay po ng pananampalataya. Bukas, hindi naman natin alam yung mangyayari, di ba po? Ino-hope for natin. Kaya nga pinapanalangin natin. Meron tayong mga goal, meron tayong mga pangarap, pero hindi natin yun hawak. Kaya nga meron tayong inaasam. At yun yung pananampalataya natin sa Diyos. Handa ba tayo? Sabi niyang ganun doon. Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Minsan, kailangan po nating limiin kung yung ating pananampalataya ay talaga bang ating pong pinapanampalatayanan. Handa ba tayong magsakripisyo para po sa ating Panginoon? Handa ba tayong maglaan ng oras para po sa ating Panginoon? Pinapahalagahan ba natin siya sa oras natin? O pinag-aantay natin siya sa oras natin? Kung in comparison po sa trabaho, may time in po, di ba? Wala namang sino dito yung ang swerte ng mga tao na flexi time, yung pasok nila, di ba po? Pero in general, may time in sa work. At binibit natin yung oras na yon. Ayaw natin na saktong oras, lalong ayaw natin yung lagpas sa oras, di ba po? Hanggat maaari, gusto natin bago yung oras. So, binibit natin sa mundo na ating ginagalawan, pero pagdating sa Panginoon, Lord, okay lang late ako. Lord, kasi busy po ako eh. No po. Hindi tayo naglilingkod at hindi din natin, ayaw din nating magsakripisyo. Ayaw natin siyang paglingkuran. So, proceed po tayo sa pangatlo. Sabi po yung pangatlo, hindi nahahatulan ng Diyos yung nakaraang buhay, subalit hahatulan yung mga bagay na ating ginagawa sa ating mga buhay mula nang maging Kristiyano tayo. Pag binalikan po natin yung illustration po, hahatulan po ng Diyos yung simula dito at
hanggang sa pagharap po natin sa Kanya. Po. Hanggang sa pagharap po natin sa Panginoon. Lahat po ng ginawa natin, from day 1, day 2, week 1, week 2, year 1, year 2, at hanggang doon sa dumating tayo sa harapan ng Diyos. Lahat po tayo ay haharap sa Kanya. At sabi nga ganon, doon ay kung magkakaroon ba tayo ng gantimpala o mawawalan tayo ng gantimpala. Kaya nga Ate Hana, pwede mo pong basahin? Kalawang Korinto chapter 5 verse 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Okay. So kung nakakilala at nakapag-isa yung isang tao sa Panginoon, nung siya'y 20 years old, nagsimula na doon yung bago niyang buhay, at doon sa buhay niya yon bilang isang Kristiyano, doon siya hahatulan ng Diyos. At kung nagsimula naman siya ng 40 years old, doon siya nagsimula, doon po sa kanyang bagong buhay, at sa simula noon, doon po siya hahatulan ng Diyos. Kung 70 years old, di ba po, doon siya nagsimula, doon sa buhay na yon, and then, yung hanggang doon sa nalalabi niyang buhay, doon po siya hahatulan ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, wag nating gawing, wag po sana, no, na yung model, yung nandoon sa krus, yung papako ng Panginoon, tapos yung isang kasama niya doon, na kung saan ay, sabi, okay lang naman kasi naligtas siya. Critical po yun, mga kapatid, no? Lord, saka na ako maglilingkod sa'yo pag malapit na. Critical po yun, mga kapatid. Kasi, baka sabi nga pong ganun, alam niyo po yung, yung sasakay ka sa jeep, sabit. Alam po yung sabit ka lang. Yung delikado po yun kasi pwede kang mahulog, pwede kang pababain ng driver. Di ba po? Critical po yun. Yung ganun. So, nawa po, wag ganun yung maging isipan natin. Bagkos, isipin natin na meron tayong gantimpala. Simula ngayon, sabi nga pong ganun, ito yung laging binibigyan ng chance. Sabi nga po, ayun yung tinuturing ni Pablo, wag ninyong sayangin yung pagiging buhay Kristiyano ninyo sa mga taga-Korinto. Ito yung pagkakataon na maging matapat sa Lord kasi tapat siya. Sabi nga natin, di ba, inaawit natin, Lord, tapat ka, makatarungan ka. So alam natin na makatarungan ng Diyos. At asamin natin na kung paano niya tayo pinatawad sa ating dating buhay at binigyan tayo ng panibagong buhay at hindi niya tayo nilulugi. Kasi habang tayo lumalakad sa buhay na to, alam natin na merong reward na nag-aantay sa atin bilang mga Kristiyano. So ano po yung katayuan? Sabi po, Ate Hana, pakibasa. Like this. Hebreo chapter 8 verse 12. Sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Okay, so yung kinakausap po ng apostol ay yung mga Hebreyo na pinapaalala sa kanila yung inihura na bagong buhay na kung saan ay iniaalok ng Diyos. Ano po yung sabi? Nilimot na ng Diyos at pinapatawad niya. Ano po yung pinapatawad? Papatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kakalimutan ko yung kanilang kasamaan. Kakalimutan ko. Papatawarin at kakalimutan. Tayo ba, pag meron bang nagkasala sa atin, kasama ba dun yung yung papatawarin kita, pero hindi ko kakalimutan. Ganun ba? Ganun po ba tayo mga Kristiyano? Nawa po hindi, no? Kasi ang Lord, pag sinabi niyang pinapatawad kita, you also forget na kinakalimutan niya yung nagawa po. Kaya nga po fresh start, bagong simula. Kahit po anong pagkakasala, kapag nagpatawaran na, kinakalimutan na po yun. Yung mga kaibigan natin, yung mga kasama natin sa iglesia, di ba po, hindi na natin sinisingil yung kanila pong pagkakasala. At kahit po sa mga hindi mananampalataya, kinakalimutan po natin yung mga nagagawa nilang hindi tama sa atin. Huwag po na tayong magtanim ng sama ng loob. Alam niyo po yung magtanim ng sama ng loob, mahirap po yun mga kapatid. Sabi ko nga, lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos. Alisin natin yung galit, yung sama ng loob sa ating pong mga puso. Alisin natin yung pagiging
matampuhin natin. Kasi po, lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos. Isa-isa po tayo nahaharap sa Kanya. Isipin na lang po natin paano tayo haharap sa Kanya pong hukuman. At sabi pong ganon, panghuli, sa hukuman ng Panginoong Hesus, hahatulan lahat ng ginawa kung ito ay mabuti o masama. Ate Hana, pwede ulit pakibasa? 1 Korinto chapter 5 verse 10, sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Okay, sabi po, tatanggap ng nararapat. Ano yung due sa'yo, ayun yung tatanggapin mo. Ano yung nararapat sa bawat isa, yun po yung kanyang tatanggapin. Kaya po, sabi ko nga kanina, hindi natin pwedeng hatulan yung ginagawa ng bawat isa. Hindi po natin pwedeng i-compare yung ginagawa ng bawat isa. Pwede lang nating siguro masabi natin, ay si ganito, parang ganito siya maglingkod. Ay si ganyan, parang ganyan siya maglingkod. Pero hindi po natin pwedeng hatulan yan, mga kapatid. Kasi ang Lord po yung nakakaalam nung kanila pong ginagawa. Meron po tayo iba't ibang kakayahan. Meron po tayo iba't ibang karunungan na taglay. Meron po tayo iba't ibang abilidad na taglay. Maaring yung maganda sa paningin natin ay hindi naman maganda sa paningin ng Lord. Maaring yung pangit sa paningin natin ay ayun pala yung ina-acknowledge ng God. Kasi siya yung nakakaalam kung ano yung nasa puso at kung ano yung nasa isipan natin. Meron pong mga pumapalpak na ina-acknowledge ng Lord kasi yun yung kanyang kakayahan. Meron naman pong magaling na magaling, pero pwedeng hindi acknowledge ng Lord kasi hindi yun yung laman o yung motibo ng kanya pong puso. Sabi nga natin kanina, lahat po tayo ay hahatulan at nang nararapat na ayon po sa ating pong ginagawang paglilingkod sa Diyos. Kaya po, ang bawat isa, aim natin yung kung paano yung paglilingkod na ginagawa natin sa Lord. Sabi nga ni Pablo, iniiwan niya yung ginagawa niya nung nakaraan. Yung paglilingkod niya na paglakad niya kinabukasan ay ibang hakbangin ng pagmamatapat sa Panginoon. Yung kinakalimutan niya, yung mga achievements niya na nagawa niya na sa Lord. Pwedeng balikan para ma-encourage tayo at mas higitan natin yung ating pong ginagawang paglilingkod sa Lord. Kundi sabi nga pong ganon, ano po yung hahatulan? Yung ginagawa natin. Anong ginagawa natin ay galing po sa atin yun. Ano po yung ginagawa natin sa ating pong mga oras? Ano po yung ginagawa natin sa ating pong mga resources? Ano po yung ginagawa natin sa mga kaloob na ibinigay sa atin? Iba-iba po tayo ng antas. Sabi nga ni JP pag nagtuturo, huwag mo masyadong bilisan. Kasi hindi lahat maiintindihan, sabi niya ganun sa akin. So, sabi ko, paano ko naman gagawin? Di ba po? Kasi una sa lahat, may timer ang pag-preach, di ba po? At may iba't iba po talaga kasi may age gap. Merong language barrier. Merong mga bagay na kailangan natin i-consider. Pero ang prayer natin, Lord, sana maunawaan nila yung mga itinuturo po. Kailangan po natin na sa iglesia, kung paano po buong tiyaga yung ating pong pastor na nagsusumikap na maturuan po tayo yung bawat isa. Hindi po madaling, sabi nga po, hindi po madaling hawakan yung ganito kadami. Minsan sa 5 nga lang po, di ba, sa trabaho. Ang hirap hawakan yung 5, lalo na iba-iba yung character, iba-iba yung, lalo na po sa atin po, sa loob ng iglesia. So, yung intention, kahit po maganda yung intention, mga kapatid, gusto kong maglingkod sa iyo, Lord. Gusto kong gawin to, Lord. Pero pag hindi natin ginawa, hindi po siya counted. Hindi po siya counted. Hindi ko po sinasabi na, maging ganun lang tayo, suntok sa buwan, mas na-acknowledge yung ginagawa natin na pinagsusumikapan natin kaysa sa hindi natin ginagawa na meron tayong magandang intention. So, again po, papakita natin yung illustration, yung nararapat na ipagkakaloob sa Kanya. Sabi pong ganun, the moment po nung na-born again tayo, hanggang doon sa ayun po yung hahatulan ng Diyos sa bawat isa sa atin.
So from day 1, day 2, kung yung ginawa mo ng linggo, sabi natin, di ba? Nag-church tayo, may puntos tayo, tapos yung ginawa natin Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, na nabubura, di ba po? Pag nilimin natin, Lord, ano ba yung ginawa ko? Nakipag-chismisan ako, nanood ako ng buong maghapon ng Netflix, naglaro ako ng more than 12 hours na kung saan nalalaki na yung mata ko, pero tuloy pa rin ako sa paglalaro. Na i-erase po. Sabi ang ganun, nawawala yung sanang gantimpala na meron po tayo. So, pangalawa po, ano po ba yung itinuturo ng Biblia tungkol sa mga gantimpalang kaloob ng Diyos? Yung mga gantimpala ay nakalaan para sa ginawang paglilingkod ng mga Kristiyano. Lahat po ng ginagawa natin sa buhay, mga kapatid, ay paglilingkod sa Diyos. Huwag po nating ikahon na yung ginagawa lamang natin sa loob ng iglesia, yung ating ministeryo, yung ating pong paglilingkod sa Diyos. Yung ating pong ginagawa sa ating pong trabaho, kung paano tayo nagmamatapat, paano nakikita ng mga tao dun sa paligid natin na, ay, bakit ganyan siya? Bakit ganun siya? Bakit iba yung kanyang lakad dun sa mga hindi mananampalataya? Sabi nga po sa mga estudyante kung paano sila nag-aaral, nawa po, no? Nung college kami, may mga classmate na papalitan yung, alam niyo po yung tuition? Pag may tuition, pupunta sa recto, papapalitan yung resibo para merong kupit. Alam niyo po yun? So, nawa po, no? Sa mga estudyante, wala pong ganun. At sabi nga pong ganun ay nagmamatapat sa pag-aaral. Sabi ni Bea, bago yun parang pwede pala yun. Ate Bea, hindi tama yun nakita ko lang yun sa mga classmate ko, Ate Bea. Binibigay ko naman sa nanay ko yung resibo pag alam nyo natin ay, di ba? Di ba may resibo yung kulay blue pa sa Adamson, tapos papapalitan, gagawan ng ibang number, tapos para may kupit sa magulang. So, hindi po yun tama mga kapatid. Maging tapat, kahit po sa pag-aaral, ako po, ilang beses kong kinonfess sa inyo, nung high school ako, alam ni ate, ayan, kopya dito, kopya doon. Lalo na pag math yung subject, si ate ay, mathematician po namin yan sa school. So, pag may assignment na ba kayo, may ganun po yun, may assignment na ba kayo? Tapos, iikot yun, kokopyahin namin. So, nung nakita ko si ate ay, nung bago ko mananampalataya, nakatayo kami sa lianas, sabi ko, patay tayo dyan. Patay tayo dyan, dati kong classmate to, sabi kong gano'n sa kanya. And, kinumpes po, alam naman ng Lord yung dati natin buhay. So, yun po, sabi nga pong ganun, paano tayo nag-aaral? Paano tayo bilang mga magulang sa ating mga anak, kung paano natin sila pinapalaki at pinapalaki may takot sa Lord? Paano po yung mga anak na nagsusumikap, na sumunod sa mga magulang? Paano po yung mga asawa na nagiging asawa sa kanilang may bahay at ganun din naman yung babae sa kanyang may asawang lalaki. So lahat po ng iyan ay ipagsusulit po natin sa ating pong Panginoon. Kaya nga po, di ba sabi ng Biblia, whether we eat or drink, do it for the glory of God. Katulad po nung nabanggit, ang lahat ng Kristiyano ay haharap sa hukuman ng Panginoong Hesus upang ibigay sulit yung naging pamumuhay bilang Kristiyano noong nandito pa sa daigdig. Ito po ay mangyayari sa panahon na kung saan po mangyayari siya sa kalangitan habang ibinubuhos ng God yung kanya pong wrath sa mundo, habang kanyang hinahatulan yung mundo na to, yung daigdig, mangyayari po siya doon sa ika-7 trompeta. Base po doon sa Pahayag 11:18. At bago tayo bumalik dito sa daigdig, sa binagong langit, sa bagong langit at sa bagong lupa. So, ano po yung gagawin? Paano yung paghatol na gagawin ng Panginoon? Sabi doon, Ate Hana, pwede mo pong basahin? Check. Unang Korinto chapter 3 verse 14. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayon man, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Okay, so sino po muli yung kausap ni Pablo? Yung mga Kristiyano sa Korinto. Sabi niya doon sa verse 10, sa talata,
ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko yung pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Ginawa po ba ni Pablo ng mahusay yung kanya pong itinalaga sa kanya? Yung pagtatayo ng pundasyon? Ginawa po niya po ba ng mahusay? Opo, sabi niya ganon. So, kaya po siya inihalin tulad niya sa pagtatayo ng gusali. Na po, meron diyang haligi, merong bubong, merong bintana, merong pintuan. So, may kita po natin na ano daw po yung dalawang paghahambing na ginagamit. Sabi pong ganoon, may gagamit ng ginto, pilak, o mamahaling bato. Meron din namang gagamit ng kahoy, dayami, o damo. Meron pong paghahambing na ginamit po si Apostol Pablo, yung materyales na ginamit. Ano sabi doon? Pag yung ginto, pilak, o mahahalagang bato, pag dumaan siya sa apoy, ano po yung nangyayari? Nasusunog ba siya? Hindi po, nananatili siya. Actually, pag nasunog siya, mas lalo siyang dumadalisay. Di ba po? Mas lalo siyang kumikinang. Ganon din naman, sabi niyang ganon, yung pag ginamit, yung kahoy, damo, dayami, ano daw po yung mangyayari pag dumaan sa apoy? Masusunog at mawawala. Di ba po? Magiging abo siya. Mawawalan po ng saysay. So, ganun po yung paghahambing na ginawa sa mga Kristiyano. Kaya po yung bawat sinasabi natin, yung bawat ginagawa natin, in short po, sa buhay natin, ay may evaluate natin kung saan po natin siya inihahanay. May evaluate po natin kung saan natin nahanay yung ating pong buhay Kristiyano. Mahirap po, alam niyo po, mahirap na alam natin kung paano natin itatayo yung bahay natin dito sa mundo na ating ginagalawan. Gagamitin natin yung concrete kasi alam natin na matibay ito, na mas matagal ito. Pero pagdating dun sa buhay natin sa walang hanggan, gagamitin lang natin yung dayami, yung damo, yung kahoy, di ba po, na alam natin na masusunog, mawawalan ng saysay. Malinaw po kasi malinaw na tinuturo. Sabi nga mamaya pag-aaralan natin, pag yung alipin na alam niya, yung kalooban ng kanyang Panginoon, pero hindi niya ginagawa, pananagutan niya yun. Pananagutan niya po yun. Kaya po, sa mundo, minsan sinisilip natin, di ba? Minsan, pag nagbukas tayo ng Facebook, ang nakalabas dyan yung house tour. Alam niyo po yung house tour? Bahay ni ganito, bahay ni ganyan, at minsan na-excite tayo, ano ba yung sura ng bahay nila? Di ba po? Pag tinignan mo na yung mga gamit nila, yung mga gawa yung bahay nila, pero mga kapatid, pang dito lang yun. Sabi nga may nananahang tanga, masisira, ilang taon nilang, although maganda po, hindi naman tayo inaalisan ng Lord na tumira tayo sa maayos na tahanan. Pero hindi lamang po tayo dito kasi may nakahanda tayo na buhay dun sa walang hanggan na sabi ng Lord ay sikapin ninyong mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Kasi doon, wala pong tangang nananahan. Sabi nga, ano po yung priority natin sa ating pong buhay? Ano po yung binibigyan natin ng pagpapahalaga? Ibig sabihin ba, hindi na tayo magtatrabaho? Pag Kristiyano na tayo? Ibig sabihin ba, kakainin na lang natin tuyo at bahaw? Ganun po ba yung nais ng Lord na maging buhay natin para masabi natin Kristiyano tayo? Hindi po. Hindi po. Nais ng Lord na ma-enjoy natin yung buhay. Mag-travel tayo kung may kakayahan tayong mag-travel. Kumain tayo kung may kakayahan tayong kumain. Enjoy natin yung buhay. Siguraduhin lang natin na sa mga ginagawa natin yon ay kasama natin ng Lord. Hindi natin siya naiiwan. Sana po naintindihan niyo yung sinasabi kong hindi natin siya naiiwan. Hindi natin siya pinagpapalit. Kundi sa lahat ng yon, siya pa rin yung priority niya. Mapunta ka ng US kung doon ka dadalhin ng yung trabaho. Sikapin mo na gagawin mo na makakapagsamba ka sa Panginoon. Opo. Mapunta ka man, di naman natin alam kung saan tayo dadalhin, pero matibay yung pinagtatayuan mo. Matibay kung saan ka saligan. Kasi, sabi nga po, may mga desisyon sa buhay natin na tatanungin natin yung ating sarili. Lalago ba ako sa Panginoon? Ilalapit ba ako nito sa Lord? O ilalayo ako nito sa Lord?
kahit po sa pag-aasawa, mahalaga po yun, na iisipin natin na pagtapos ba nating ikasal, magpapasalamat ba tayo sa Lord o hindi tayo magpapasalamat sa Lord. Alam niyo po, sabi natin nanin sa akin kanina, Liz, kamusta ka? Wala si Kuya JP ng ilang araw na. Alam niyo po, pag alis ni Kuya JP, pero with all honesty po, I thank God na siya yung binigay. Kasi nakita ko kung papaanong nandoon yung kanyang pagmamalasakit sa akin bilang kanyang asawa. Alam niya yung time na kung saan mag-aaral ako ng salita ng Diyos. Pag sabi kong, teka, mag-aaral ako. Pupunta tayo, may mga time, alam niyo po, nandito siya, hindi ko naman pinag-aano po, no? Gigising po yan. Biglang magugulat na ako, bakit? May men's fellowship pala kami. Sabi niya ganun. Kasi nagpapahinga siya, galing kami sa ano. Tapos sasabihin niya, may mga, hindi ko naman po kasi alam na Friday ay para sa men's, di ba po? May mga time na yung routine ko nang wala siya sa buhay ko, pag Friday pupunta ako na Cavite, Sabado ako babalik, yung mga yun, nakakaligtaan ko na, ay meron pala siyang. Tapos biglang sasabihin, kunyari nagta-travel kami, teka, may men's fellowship pala kami. Na makikita ko na, I thank God. Kasi meron siyang ganong puso na gustong kilalanin ng Lord sa kanya pong buhay. Ganun po, yung pagtapos mo ng kasal, ano bang sasabihin mo? Magpapasalamat ka ba sa Lord? Yung tao ba na to? And I'm praying na sa paglakad namin sa aming pong buhay bilang mag-asawa, ay lagi namin kasama ang Lord. Sa buhay, sa aming pong pananalangin, sa aming pong kung pagkakalubang kami ng Lord, ng anak, ay mailid namin yung isang buhay na kung saan magkakaroon siya ng takot sa Lord. Ang hirap po nun yung pagtapos mo magpakasal. Parang, Lord, bakit ganito? Bakit? Parang naiba yung mundo ko. Parang ang hirap po nun yung nag-i-struggle ka sa na sabi natin, hindi mo ba namimiss? Namimiss ko, pero may gagawin ako sa Lord eh. So, hindi ko kailangan imukmok yung sarili ko na wala siya, di ba po? Kasi may gagawin ako, may paglilingkod ako sa Lord at hindi, and with all honesty po, never po naman akong sobrang lukmok na nung pag nawawala si Kuya JP, hindi naman po. So, yun po, na kailangan po natin, parang si Naomi at saka si Ruth, di ba po? Sabi ni Naomi, babalik na siya sa kanyang bayan. Yung dalawa niyang manugang, sabi niya, bumalik na kayo sa inyong mga magulang, wala na akong anak na ipapaasawa sa inyo. Sabi niya, ganun, balikan niyo na yung dati niyong ginagawa. Ano sabi ni Ruth? Kung sino yung magiging Diyos mo, yun din yung magiging Diyos ko. And God acknowledge that, mga kapatid. Nakita natin sa buhay, kung yung isang taong gustong-gusto mo, sa mga girlfriend, sa mga bata po ito, no, sa mga mag-girlfriend, sa mga magbo-boyfriend, kung isipin po natin, kung yung gusto natin ligawan, ay, sabi nga, kung gusto natin ligawan, ipag-pray natin sa Lord. Pero siguraduhin natin na mailalapit natin sa Lord. Kasi kung hindi, after po nun, mahirap yun. No po? Kailangan mong pagdesisyonan, kailangan mong bigyan ng time frame. Kung kikilala ba to sa Lord or hindi. Kasi kung hindi, tatanungin mo yung sarili mo, itutuloy ko ba to o hindi? Pagdidesisyonan po yun. Dahil tayo po at tatanungin natin kung ilalapit ba tayo nito sa Lord or ilalayo tayo sa Lord. Meron kang magandang girlfriend, magandang gwapong boyfriend, wala naman yung buhay na walang hanggan sa'yo. Ano yung kapalit po nun? Mahalaga po yung maikintal sa ating po mga isipan, lalong-lalo na po sa mga dalaga. I thank God na sa ganong age ako ano po yung sukatan? Pag kinakusap po tayo sa loob na iglesia, na sinasabi na nadidiscern nila kung tama o mali yung ating pong desisyon, bigyan natin yun ng puntos, mga kapatid. Pagdesisyonan natin, kahit umiyak pa tayo sa bus na yung para tayong namatayan na umiiyak, okay lang po yun. Basta tama po yung laman ng ating pong puso pagdating po sa ating Panginoon. So, tingnan po natin yung word na nawalan. Sabing ganon, mawawalan siya ng gantimpala. Mawawalan. Ibig sabihin, may nakalaan, pero nawala pa. Bakit? Kasi hindi niya pinag-ingatan. Ano yung nilalakaran niyang pagtatayo doon sa pundasyon na ibinigay sa kanya? So, ating pong ituloy, yung ating pong pag-aaral, ito po yung sulat ni Apostol Pablo upang sansalain po yung mga maling paniniwalang Griego.
yung kanilang mga immoral na gawain, binibigyan silip ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Korinto, kung saan ano yung mangyayari sa paparating na panahon. Binigyang silip niya, pinapakita niya sa kanila ano yung mangyayari sa future. Sabi niya, bagamat at hindi kumpleto yung detalye, yung silip na to ay sapat na upang maunawaan yung halaga ng bawat panahon sa bawat gawa natin habang tayo ay naririto pa sa kasalukuyan. Habang nandito tayo, alam natin maunawaan yung halaga ng oras na ipinagkakaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Kapag dumating tayo dun sa punto na masasabi natin na ano man yung sitwasyon natin sa ating pong buhay, napipigilan natin yung ating pong bibig, yung ating pong ginagawa, kung yung ba ay naaayon sa kalooban ng Diyos o hindi. Alam niyo po yun, yung madaming binabato sa'yo, maraming, kunyari, sa loob sa trabaho, di ba po, may mga ka-work ka na hindi naman mananampalataya. Siyempre, iba yung trato niyan, iba yung, lalong-lalo na kung merong posisyon, may posisyon na kailangan mong pagdaanan. Meron diyang lalong-lalo na sa mga Pinoy, di ba? Uso dyan, yung aangat ka na, hilain pa yung paa mo, di ba? Ganon yung personality. So bilang isang Kristiyano, paano ka ngayon? Sisiraan mo ba sila? Gagawin mo ba yung ginagawa nila? O mananahimik ka, Lord? Saan mo ko nilagay? Ikaw yung magtatayo at ikaw yung mag-aalis kung ano man yung katayuan ko dito. Pag napapag-isipan po natin yun, kapag napipigilan natin yung ating mga labi na maging masira bilang Kristiyano sa kanila, at kapag napipigilan natin yung ating pong mga gagawin, then mga kapatid, nasa safer place po tayo bilang mga Kristiyano. Kapag conscious na tayo na mali yung gagawin, kunyari po, may mga itong next week, di ba po? Meron po kasi kami classmate na galing sa Sweden, barkada namin nung college. Tapos sabi niya, mag-meet up naman tayo, sabi niya gano'n. Tapos biglang dun sa group chat, sabi niya, punta daw tayo mag-inuman daw, sabi niya gano'n. Nagulat ako dun sa group, sabi ko, ay sorry, pass ako, sabi kong gano'n. Ay sorry, iba na lang daw, magkape na lang daw tayo, sabi niya lang gano'n. So mga gano'n pong simpleng bagay, mga kapatid. Tingnan po natin kung ano po yung ating pong tatayuan. Kapag napagtatagumpayan natin yung gawa ng kaaway sa ating pong buhay. Kapag natatayuan natin yung ating pong pagiging Kristiyano, napipigilan natin yung ating pong mga damdamin, then, ayun yung masasabi natin na safe place po. So, paano po yung paghatol na gagawin? Unahin na po natin, sabi pong ganon. Paano yung paghatol na gagawin? Ang ginawa ba ay nakatayo sa pundasyon ng Panginoong Yesus na inilatag ng mga apostol? Ate Hana, pwede mo pong basahin? Unang Korinto chapter 3 verse 10, ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na, walang iba kundi si Hesukristo. Okay, so wala pong iba, sabi nga po na pundasyon, maliban po sa inilagay na. Inihalin tulad po niya ni Apostol Pablo sa pagtatayo ng gusali, sabi ko nga po kanina. Kaya po, whatever we do with our lives, tiyakin po natin na nakatayo po yun sa pundasyon. Yung karera natin, sabi ko nga, yung pag-aasawa natin, yung pag-aaral natin, yung paglilibang natin, maging malinaw po kung saang pundasyon iyon nakatayo. So, pangalawa po, ito ba ay maihahalin tulad sa yaring ginto, pilak o mamahaling bato na nagniningning habang idinadaan sa apoy? Ate Hana, pwede mo pong basahin? Verse 12, may nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Okay, so tingnan po natin yung value ng ating pong ginagawa para po sa Panginoon.
tingnan po natin yung ating pong, ano yung value nito? Gaya ba to ng pilak, ginto? O gaya ito ng kahoy, dayami na okay lang, tama na yan, okay na yan. Di ba po? Kailangan po natin matanta yun kasi yun po yung ipinapangaral ni Apostol Pablo na para dun sa ating pong pagpapagal ay hindi po tayo ma-disqualify. Kumbaga, wag nating, sabi ko nga kanina, wag nating asamin yung nakasabit lang tayo. Bagkos asamin natin na meron tayong gantimpalang nakalaan. So, pangatlo po, ito ba ay ayon sa sukat na ipinagkaloob ng Diyos sa atin? Ate Hana, pwede nating basahin. Lucas chapter 12, verse 41 to 48. Yung ano na lang, yung buong lupit. Buong lupit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwail. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinapagawa nito ay paparusahan ng mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong maraming bagay. Buong lupit pong paparusahan yung ginawa ng alipin. Bakit? Ano po yung ginawa ng alipin? Sabi niyang ganon, dun sa verse 45, matatagalan pa yung pag-uwi ng aking Panginoon, at dahil dito, ano po yung ginawa niya? Pagmamalupitan niya muna yung kanyang kapwa, yung aliping lalaki at babae, magsasaya muna siya, kakain muna siya, inom muna siya, maglalasing muna siya. Tapos, nung dumating yung Panginoon, anong tawag sa kanya? Ano po yung tawag? Isasama siya, sabing ganon. Ano po yung gagawin? Buong lupit siyang paparusahan at isasama sa mga swail. Ang tanong po, swail ba siya? Swail ba siya? Swail, di ba po? Kasi hindi niya ginawa yung pinapagawa sa kanya. Sabing ganun, malinaw yung pinapagawa ng Panginoon. Papamahalain siya ng Panginoon dun sa lahat ng ari-arian kung naging matapat siya. Pero dahil hindi, ano po sabi? Isasama siya sa mga swail. Yung alipin na alam yung kalooban ng kanyang Panginoon pero hindi niya ginagawa at naging malupit pa siya sa iba, ay paparusahan at isasama sa mga swail. Yung Kristiyanong sabi doon sa 48, di ba? Ngunit yung aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, paparusahan lamang siya nung magaan. So, yung mga Kristiyanong kulang yung kanila pong paglilingkod, base po sa kulang sa kanilang kaalaman, paparusahan sila ng Lord, pero magaan lang. Maliligtas pa rin sila. Pero yung mga Kristiyanong alam nila, may kakayahan sila, pero hindi sila naging matapat, ibibilang sila sa mga swail. So, binigay din po dito yung principle ng ministry. Alam naman natin yun kahit po sa mundo nating ginagalawan. Sa trabaho, pwede mo bang bigay sa clerk yung responsibility ng manager? Di ba po? Magkaiba. Magkaiba yung bigat ng trabaho sa manager dun sa kanyang nasasakupan. Sa mga anak, ibibigay ba natin yung responsibilidad sa anak natin na hindi sumusunod? Di ba po, ibibigay natin dun sa sumusunod na anak yung ating pong pagkakatiwala o anak, aalis ako, ikaw ang bahala sa mga kapatid mo, ganito, ganyan, ganyan. Di ba, ganun po yung ginagawa natin. Much is given, much is required. Ako po, nakatayo sa harapan ninyo, sabi ko nga, malaki yung responsibility dahil baka sa pagtayo kong to, tapos iba naman pala yung ginagawa ko sa aking pong buhay, mas mabigat yung parusa na aking pong ihaharap sa harapan ng Lord. So lahat po tayo, meron tayong responsibilidad at kailangan nating i-check yun kung nagiging responsible ba tayo. Nagiging mabuting steward ba tayo? Kasi kung hindi, nakita na po natin, di ba po? Kailangan po natin tanungin yung ating pong mga sarili na ano ba yung ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kung sa pamilya, paano ba tayo magiging responsable
sa ating pong pamilya. Sa mga anak, paano ako magiging Kristiyanong anak sa aking mga magulang. Sa mga estudyante, paano ako magiging estudyante na sa aking pong pag-aaral. Sa mga nagtatrabaho, paano tayo nagtatrabaho sa ating mga pinapasukan. So lahat po ng yun ay kaakibat po na ipagsusulit natin sa Lord. Sa ating ministeryong ginagawa sa loob ng iglesia, ito ba ay paano nating pinagsusumikapan na ginagawang maging matapat sa harapan ng Lord. So lahat po yan ay ating pong ililiti sa harapan po ng Lord. So yung buhay po natin ay buhay na kung saan nandito tayo, habang Kristiyano tayo sa mundong ito, at ganun din naman, maging nandito man tayo o haharap tayo sa Lord, alam natin kung saan po yung pagiging Kristiyano natin. Sabing ganun sa pang-apat, ito ba ay ginagawa na may katapatan? Pwede pong pakibasa yung highlight. Lucas chapter 12 verse 43 and 44. Mapalad ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Verse 48, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong maraming bagay. Okay, so same po, no? Sabing ganun, ito yung patungkol sa binigyan ng talent, yung 10,000, binalik niya sa Lord yung 10,000. Binigyan yung 5,000, binalik niya yung 5,000. Yung binigyan ng 2,000, ibinalik niya ng 2,000. So ano po yung ibig sabihin nun? Kung hinihingi ng Lord yung ayon po sa kanyang ibinigay. Di ba po? In other words po, pag binigyan tayo ng 2, hindi ina-expect ng Lord na magre-resulta yun ng 10. Kumbaga po, sa mga magulang, di ba po, hindi naman natin, or kahit na nga sa mga kamag-anak natin, sa mga bata, pag binibigyan natin sila, pag tinetest natin yung kanilang kakayahan, hindi mo naman papabuhat sa anak mo yung alam mong hindi niya kaya, di ba po? Kahit sa pamangkin, hindi mo naman papabuhat pag alam mong hindi niya kayang buhatin. So, ganun din po yung Lord, na hindi niya ibibigay, hindi niya ina-expect yung hindi natin kaya, at hindi niya ibibigay yung hindi natin kaya, at kailangan po natin pagdesisyonan yun. Ano ba yung kaya kong ibigay sa Lord? At dun sa kaya natin, mag-start tayo na maging matapat doon. Kasi, sabi niya, yung naging matapat dun sa kakaunti ay pagkakalooban pa nung pagkakatiwalaan siya dun sa mas madami. Ano po yung makikita natin? Sikapin nating maging matapat. Sipin po natin, ano ba yung pwede nating ibigay sa Lord? At maging matapat tayo doon. Ano ba yung parusang magaan? Sabi po doon sa mga talata, kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon, ngunit masusunog naman at mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang para siyang nagdaan sa apoy. Magaan po yan. Alam niyo po yung pagsisisi, yung nasa huli yung pagsisisi. Hindi natin kasi alam kung ano yung gantimpalang pinagkakaloob ng Lord eh. And baka pag nandun na tayo, nakasama tayo, nakapasok lang tayo, pero wala tayong gantimpala. Alam niyo po yung word na sayang, sana. Sana kung mababalik ko lang, kung maibabalik ko lang. Sana ganito yung ginawa ko. Kakantayin ko sana kaso. Di ba po? Sana ganito yung ginawa ko. Kung maibabalik ko lang. Kaso wala na eh. Hindi na natin pwedeng maibalik. Kumbaga po, example ka lang to sorry sa mga estudyante po, no? Di ba yung sa estudyante, pwede ka sanang maging dean's lister, maging maging honor, di ba po? Pwede sana yung ganun. Pero dahil hindi mo pinagsikapang pag-aralan, ang aim mo lang, trust lang. Di ba? Ang sakit nun. Yung okay na ako sa trust lang, basta makapasa ako. Di ba po? Ang hirap nun. Isa pa po, yung ayon sa pagmamatapat. Sabi, nawa po yung sasabihin sa atin ng Lord, magaling, matapat na mabuting lingkod. Naging matapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Magaling at matapat na lingkod. So, wag po tayo mapunta doon sa itapon sa kadiliman, walang silbi yung taong yan. Doon mananangis siya at mangangalit yung kanyang mga ngipin. Sabi nga natin kanina, wag nating asamin yung sabit lang tayo.
simulan po natin na maging matapat po sa lahat po ng ating ginagawa. At kung sakaling madapa tayo, kung sakaling magkamali tayo, humingi tayo ng tawad at sikapin nating makapanumbalik sa Panginoon. Kasi, sabi nga natin, hindi sayang yung ating pong pagpapagal sa ating pong Diyos. So, ano po yun? Sabi po dun sa talata, yung Kristiyano, mayroon siyang bagong buhay at saan yun sisimulan? The moment na makakilala po siya sa Panginoon hanggang sa kanyang pagharap doon po sa walang hanggan. So ating pong lagumin, dalawa po yung ating napag-aralan sa umagang ito. Ano po ba yung itinuturo ng Biblia patungkol sa gantimpalang kaloob ng Diyos? Una, ang mga gantimpala sa walang hanggan ay inilaan para sa mga Kristiyano lamang. Alisin po natin yung mga hindi mananampalataya, iba po yung hatol sa kanila. Yung gantimpala ay para sa ating mga mananampalataya at asamin po natin yon. Kasi yung nangako ay mapagkakatiwalaan. Pangalawa po, ang mga gantimpalang nakalaan ay para sa ginawang paglilingkod ng mga Kristiyano. Hindi lamang po ito sa Sunday, every Sunday na ginagawa natin, kundi po yung ating pong buhay bilang isang mananampalataya. So, kung susundan po yung paghahalin tulad na to tungkol sa mga gantimpala at mga kaparusahan, atin pong mawawari yung mga sumusunod. Inaasahan na Panginoon na maglingkod tayo ayon po sa mga ipinagkaloob at ipinagkatiwala sa atin. Ang gantimpala po ay ayon sa katapatan at pagsisikap ng lingkod na makaganap sa katawagan at tungkuling ipinagkatiwala sa Kanya. Ang mga nagsayang ng kaloob at panahon ay mawawalan ng gantimpala. Bagaman ay makakapasok pa rin sa kariyan niya doon sa walang hanggan. At pang-apat, yung mga swail naman at hindi naman naglingkod na totoo ay hindi gagantimpalaan. Manapa, sila ay paparusahan at ibibilang ng mga swail o hindi mananampalataya. Ang sakit po nun, yung maibilang ng mga swail at hindi mananampalataya. Yan yung sinasabi ng Lord na, Lord, nagpagaling naman kami nagpalayas naman kami ng mga demonyo nangaral naman kami ng mga salita mo, pero ang sabi ng Lord, hindi ko kayo nakikilala, kayong mapaggawa ng masama. So, magsikap po tayo na maging matapat sa tayo po mga kapatid. Gaya po ng sabi ni Pablo, namatay ang ating Panginoong Jesus para sa atin, upang tayong nabubuhay ay mabuhay naman para sa Kanya. Magandang umaga po sa bawat isa at maraming salamat po sa Panginoon.